Yo, what's up mga kabadis? Welcome back on Ramspeed Click Moto. Ayan, meron tayong Mazda CX-9 dito. At ang gagawin natin today ay magpapalit tayo ng radiator assembly ng unit na to. Ito siya, yung bagong radiator na ipapalit natin. Ang brand niya ay Phoenix Radiator. So ano ang dahilan kung bakit kailangan natin palitan to? So overheating issue siya, at kung mapapansin niyo meron siyang leak dito on the upper tank portion ng kanyang radiator, and meron din dito sa kanan. Okay, nag-overheat siya, kaya kailangan natin siyang palitan dahil may leak na ang kanyang system. Okay, yan, baklas na natin siya kanina, and ito ng mga harness niya, nilagay natin dyan sa may ibabaw ng makina. Alright, so installation process lang tayo mga kabadis, kaya hindi na natin na video yung pag process ng removal nito. So this is the new radiator parts, okay, class A. And then this is the radiator coolant, dahil magpapalit na tayo ng coolant mamaya. And then ito naman yung kanyang radiator fan assembly at yung lumang radiator assembly na ating kailangang palitan. Okay, let's start the process of replacing the new radiator. And then ito yung hose na to ng ATF cooler, ililipat natin dito sa pipe na to ng bagong radiator assembly. So this is the hose and pipe of ATF cooler. Okay. So let's install this ATF cooler hose. So yan, ipupush lang natin siya towards dun sa pipe sa pag-install nito, no? Ayan. And then next na gagawin natin ay ika-clamp na natin siya. Ibabalik lang natin siya doon sa dati niyang posisyon ng bakat ng clamp dito sa hose. Alright. After that, install na natin tong bagong radiator dito sa kanyang posisyon na kung saan natin tinanggal siya kanina. Okay, yan. Naikabit na natin siya. Nailagay na natin siya doon sa ilalim, yung kanyang rubber kung saan siya naka-sit in. Dalawa yung kabilaan. Yan. At meron din dito sa ibabaw, ayan, yung butas na to. At saka ito, meron yan rubber na naka-attach dito sa, yan, sa may pinaka-lock. May lock yan sa ibabaw ng radiator. Ito, yan, itong rubber na to. Nakalagay yan dyan. Kita nyo yung may pinaka-lock na sa ibabaw ng radiator. Ito yan. Diyan sa may butas nitong rubberized na to na maghuhold sa kanya para hindi gumalaw yung ating radiator. Ayan. Lalagay yan dyan sa ibabaw. Papasok siya doon sa pinaka-lock ng upper tank ng radiator. Ayan. Ganyan na posisyon. Papasok mo lang siyang ganyan. Ayan. Ayan. Hindi na siya gagalaw. Okay. Next na gagawin natin ay yung lower hose. Ito mga buddies, yung lower hose na to, i-attach na natin siya doon sa kanyang attachment. And then yung hose na to ng reservoir, ilalagay na rin natin at ibalik natin siya doon sa kanyang attachment ng lower radiator na bago. Ayan, doon sa dulo. Okay, ikabit na natin tong lower radiator hose. I-set aside muna natin tong cooler pipe. Yeah, alright. So, i-secure lang natin muna siya para hindi pumalo doon sa radiator. And then, ikabit na natin tong lower radiator hose niya. And yung okay, na ikabit na natin yung lower radiator hose saka yung clamp niya. Ayan. At ang susunod naman natin na ikakabit ngayon ay yung hose na papunta naman ng reservoir tank. Itong hose na to nasa ilalim. Ayan.
Ngayon, nailagay na natin tong clamp ng hose na to, saka itong isa na to sa oil cooler. Yan, sa may pipe niya. Ito naman yung return at itong isa na kinabit natin dati, saka yung lower hose. Alright, tapos na tayo dito sa ilalim. At ang next naman natin na gagawin ay i-install na natin itong radiator fan assembly na magkasama na yan. Dito natin siya ibabalik sa dating niyang posisyon sa katabi ng radiator. At ayan yung bumper niya, kung makikita nyo, medyo inangat natin ng konti para ma-fit in natin tong radiator fan assembly na ating kinalas. Alright, next, ayan, makakita nyo dito mga kabadis ay mayroong 4 na hole dito, attachment yung tornilyo, at meron din dito sa baba para maikabit natin itong radiator fan assembly na to. Okay, dito sa kanyang radiator, dito sa taas. Alright, so ikabitan natin siya. Yeah. Ayan, nakikabit na natin yung bolts. Ayan, dito, kabilaan. Ayan, dito doon, sa dalawa sa kabila. At itatighten na natin siya ng gamit tayo na spanner, na ratchet type na combination spanner. Alright, finish na. Na-tighten na natin yung bolts dito sa shroud sa ilalim. At the same time, same din sa taas. At next natin na gagawin ay ayun, yung ATF cooler pipe. Yan, kailangan natin siyang i-attach dito sa kanyang holder na naka-position dito sa shroud. At the same time, i-attach na rin natin itong hose na isa dito sa kanyang holder clip. Ayan. Balik natin siya rito sa kanyang position. Okay. At ilagay na rin natin yung bolts nitong ATF cooler hose yung sa may pipe niya na attachment. Okay.
Okay, after that, ito yung hose niya, i-install na natin to. Ilagay natin siya, ibalik na natin siya sa dating posisyon niya. Okay, may clamp tayong nilagay, tanggalin na rin natin tong clamp na to. Para mai-set up na natin siya ng maayos. So yan, itutulak natin tong hose na to dito sa pipe. Okay, at next, ikakabit natin yung kanyang clamp. Okay, makikita. Okay, yan. So, same lang din ng procedure. Ibalik mo lang siya sa dating bakat niya nung clamp doon sa hose. Alright, so na-install na natin siya. Then, ang next naman natin na i-install ngayon ay yung mga harness na to. Yan, dito. Ibabalik natin siya sa dati niyang position para i-fit in natin yung mga harness dito. Yan, tulad yan. Alright. So, kailangan natin siyang ibalik sa dati at be careful lang sa pagkabit nito mga kabadis dahil ang wiring ay medyo maselan ano. Okay? So, dapat ikabit natin siya na maayos. So, ito, yung radiator fan motor niya, kabit natin. And then, yung kanyang harness. Okay? Clip harness niya. At ito, babalik mo lang siya sa dati niya kasi nandiyan naman yung butas niyan para sa clip. At ito, ayan, medyo madilim. Okay, ayan. Alright, and then the next ay itong condenser fan motor socket. Ayan, harness niya, socket. Itutulak mo lang siya. At okay, yung ibang harness naman, ito katulad niya sa fuse niya, ito meron siyang bolt dito sa taas. Ikakabit mo yan, babalik mo siya dyan. Okay, yung relay, fuse and relay ng fan motors. Okay, and then dito mayroong hose siya na return. Ayan, breather yata ito ng hose. Okay, kabit mo lang siya, tapos babalik mo lang din sa dating position yung clamp niya. Alright, so yun, that's it. At then yung sobrang harness, ito yung dalawang harness na to na may socket, isusok-sok mo siya doon palabas dito. Ayan, okay, ito ay socket harness naman ng ito, ayan, sa baba. Okay, kakabit mo lang siya yung socket niya at yung dito sa kanyang ayan, ito switch ng kanyang hood latch or yung bonnet latch. Ang bonnet, kung tawagin dito ay bonnet latch, sa atin naman sa Pilipinas ay hood latch. Okay, so na-install na natin siya. And then yung install naman natin itong kanyang bumper. So nilagyan natin yan ng towel para hindi magasgas. Okay, so i-fit in lang natin siya para yan, ibalik natin siya sa dati. Good. At may isa pa tayong socket dito na hindi na ikabit, so ikakabit natin siya. Alright, connection yan sa harness dito sa relay na to. And ayan, ikabit na natin siya. Ito, radiator reservoir nya. Ang next, ito may socket dito, may isa. Ito yung socket na dito sa air intake nya. Then ito yung radiator upper hose. Okay, kabit na natin siya rito. Balik natin siya sa kanyang position dati. Okay, may clamp yan. Ayan, ito, i-fit in lang natin siya rito. Ayan, susuksok mo lang yan, papasok doon, patulak papunta ron sa towards do sa radiator tank. And then ayan, ibabalik natin yung clamp, ayan, dito sa kanyang dating position ulit. Then yung isang hose naman doon sa taas sa katabi ng radiator hose connection. Ayan,
ito, ibabalik na rin natin itong hose na ito. Okay, tapos may clip yan dyan. Ayan, ito yung clip nya. Ayan, dapat i-fit in mo siya dyan. Ayan, pababa yan doon sa baba. Ayan, may mga bypass itong Mazda CX-9 mga buddies. Pag nagpalit kayo ng radiator, napakaraming hose na kailangan ikabit. Ayan, so i-fit in na natin to at i-clip na natin yung hose na to. Ayan, ayaw. And ito yung clamp nya. Ayan, ibalik natin dito sa kanyang posisyon, pati itong sa radiator. Alright, naikabit na natin yung upper radiator hose nitong Mazda CX-9 saka isang hose. Alright, so double check natin dito. Ayan, naikabit na rin natin itong mga harness nya. Okay, then bumper na lang ang i-install natin dito sa kabila. Okay na rin. Ayan, wala na tayong nakalimutan. Double check lagi kapag ganyan nagpapalit tayo ng radiator assembly. At next na gagawin natin ay install naman natin yung kanyang air intake, and yung bumper i-fix na rin natin yan. Alright, okay, na fix na natin, na install na natin yung kanyang front bumper assembly. Ayan mga buddies, makikita niyo naka fit in na siya dito, and ayan, may mga clips yan. Okay, all goods na, all goods. Ayan, dito meron yan bolts and clips, and may mga clips yan dyan. Ganun lang, sa pag-install nito madali lang naman to i-install yung kanyang bumper, at may yung kabila mayroong clips na. Okay, so ito kakabit na natin yung air cleaner. Ayan, malinis pa. And next yung kanyang air intake. Ayan, cover ng air cleaner housing. Ayan, kakabit na natin to. Ayaw pumasok. medyo makunat, no? May lock yan dito. Ayan, sa likod. May isa rin. Kakabit natin yan. Ayan, cover, and then yung socket na to ikabit natin sa mass airflow. Ayan. Dyan dito. Okay, natapos na natin ikabit dito. Okay, and ipitan na natin yung kanyang clamp. Alright, all goods. That's it mga buddies. Ayan, natapos na pag-install natin ng lahat ng ating mga tinanggal, at ikabit na natin yung negative terminal, ayan, sa kanyang baterya. Okay, para mapaandar na natin to. Okay, ipitan natin. Alright, and then check kung mahigpit. Okay, so mahigpit naman. Okay, tapos na natin ikabit yung baterya. Secure na rin lahat ng ating in-install dito. Okay, at ito ilagay na natin yung engine coolant nya. Ayan, ito yung i-refill natin sa kanyang reservoir coolant. Premix coolant to yung ilalagay natin. At gagamit tayo ng funnel na to, radiator coolant funnel, para mailagay natin yung engine coolant doon sa kanyang reservoir at pumasok doon sa system ng radiator at papunta sa makina. Alright, so salin na natin to.
Okay, buksan muna natin yung kanyang engine coolant. Complete fill premix engine coolant. Okay? So, ayan. Isasalin na natin siya rito. Alright. Ayan na. At ang gagawin natin after natin ito masalin lahat mga kabadis ay i-bleed natin yung system ng makina para mawala ang hangin o maubos ang hangin. Ma-bleed natin yung system para maging sulit yung circulation ng coolant sa loob ng makina at sa radiator. At kung umabot ka sa dulo ng video na to, don't forget to like, comment, and share, and subscribe mga kabadis. Thank you so much. Peace out.